I will definitely be one of those not to allow any provisions that will make our critical industries and institutions and our irreplaceable resources vulnerable to foreign takeover and exploitation. Sa bagay, mas madali kasing sisihin ang walang kamalay-malay na dokumento kaysa sisihin ang mga totoong dahilan. Korupsyon, red tape, malabong burokrasya, at mataas na singil ng kuryente ang nagtataboy sa mga lokal at dayuhan na investor. Walang pananagutan ang 1987 Constitution sa mga bagay na yon. Una sa lahat, yung sinasabi nilang restrictive di umano, hindi po yan totoo. Bukas na po ang ating tindahan, ladies and gentlemen. We have introduced numerous legislation that have already liberalized our sectors. Ilan lang dito ang RA 10641 or amendments to the Foreign Bank Liberalization Act, the Retail Trade Liberalization Act, the Public Service Act, the Foreign Investments Act. So much of the Philippine economy is already open to foreign participation. Kung restrictions lang sa ekonomiya ang pag-uusapan, yung ating kapitbahay na Singapore, namamayagpag kahit na may restrictions sa critical industries at public utilities. Ang ibang bansa sa ASEAN, gaya ng Thailand at Indonesia, may kanya-kanya ding industriya na inaalagaan. Tayo, kulelat pa rin, kahit maluwag na nga ang ekonomiya at marami ng probisyon para makapasok ang pera. Kaya hindi po solusyon ang tsa-tsa. Kahit sasabi nilang purely economic provisions para bawasan ang mga tunay na iniinda natin. Yung mismong roadmap nga ng pamahalaan sa pag-unlad, ang Philippine Development Plan 2023 to 2028, wala ding nabanggit na dapat mag-tsa-tsa para dumami ang trabaho, puksain ang kahirapan, at pataasin ang kalidad ng buhay ng bansa. Wala ito sa napag-usapan. Kaya, huwag sana nating gawing collateral damage ang konstitusyon, ang mismong kaluluwa ng bansa. We, the Filipino people, will determine our destiny, hindi yung ambisyon lang ng iilan. Hindi rin natin hahayaang mabaliwala ang pagsisikap ng ating mga mamamayan, ng civil society, mga mass movements, na gumawa ng paraan para magkaroon ng totoong pagbabago sa lipunan sa pamamagitan ng lehitimong paraan, kaysa sa ginagawa ng mga ilehitimong puwersa dyan sa tabi-tabi na tinira tayo ng pailalim. May the 1987 Constitution light our discussions today, ladies and gentlemen.